a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya agad ang idinulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Hindi pa man ganap na bagyo at wala pa man sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Patay ang isa sa 6 na kabataang naliligo sa ilog sa General Santos nang biglang lumakas ang agos nito. Sa Sarangani naman, bumaha at may naperwisyo rin ng pagguho ng lupa. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Duguan, nakahubad at maraming sugat sa mukha. Ganito ang kalagayan ng wala ng buhay na binatilyo ng ma-recover mula sa tabing ilog sa Barangay Sinawal, General Santos City kaninang umaga. Napag-alaman naligo ang biktima sa ilog kahapon, pati 5 kaibigan ng abutan sa pagragasa ng tubig sa ilog. 2 kasama nito ang nakaligtas, pero ang biktima at 2 kasamaan pa na-trap sa tubig. Gumamit sila ng itinumbang kahoy para makatawid, pero hindi umano nakahawak ang biktima dahil may bit-bit itong plastic na pinaglagyan ng kanilang mga cellphone. Doon na ito naanod ng tubig. Kani siya ang wala nakagunit sa kahoy. Kay naggunit po siya og silopin nga sulod sa ilang mga cellphone. Ang ama ng biktima, emosyonal lang inilahad nito na bago ang pangyayari, pinagsabihan na niya ang biktima na huwag umalis. Ngunit hindi daw ito nakinig. Gilingan ako, ayaw naglaag kay matulog ko. Sa upag, magkuha lang kong gulay, magkuha mi gulay. Nga kasi kauban sa simbahan. Itong choir. Ayon sa CDRRMO, hindi umano nakaranas ng pag-ulan sa sentrong bahagi ng bayan noong panahon na iyon. Ngunit may mga report na may pagragasa ng tubig sa ibang malalaking ilog sa lungsod. May nakuhanan nga na video na ulo ng baha na rumaragasa papunta sa isang dike sa Barangay Labangal. Bagay na ikinaalarma ng mga residente. Gayunpaman, walang naitalang sugatan sa insidente. Hindi man umulan dito sa atin sa syudad, pero doon sa mga headwaters ng ating mga major ilog, no, umuulan. Huwag tayong pakakatiwala, pakapapakumpiyansa. Sa Kiamba, Sarangani, ilang mga sasakyan din ang na-stranded dahil sa tubig baha mula sa bundok na dumaloy papunta sa kalsada sa Barangay Suli nitong Lunes ng hapon din. Isang maliit na bahay din ang napinsala matapos ang biglaang pagguho ng lupa dahil sa baha sa Purok Pag-asa sa nasabing bayan. Inaalam pa kung may sugatan sa pangyayari. Sa bayan din ng Maitom, Sarangani, pahirapan sa pag-uwi itong mga estudyante sa Malalag National High School matapos malubog sa tubig baha ang kanilang paaralan. Ayon sa Pag-asa, epekto ng Intertropical Convergence Zone ang naranasang pag-ulan sa Mindanao. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Nauwi sa saksakan ang rumble ng 2 grupo sa Bukidnon. Ang 6 na sangkot, nakainom umano. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Viral na ngayon sa social media ang video na ito kung saan kita ang isang lalaki na paulit-ulit na sinasaksak ng isa pang lalaki. Hindi nagtagal, nawalan ng balanse at natumba ang dalawa. Ilang saglit pa, biglang may lumitaw na isa pa at sinaksak din ang lalaking nanaksak. Naawat lang ang insidente nang may pumagitna sa kanilang babae. Pero ilang segundo lang ang lumipas, makikita ang isa pang lalaki na natumba sa gilid ng kalsada. Agad siyang tinulungan ng mga nakasaksi. Bago matapos ang video ay may isang lalaki pa na may dala ring kutsilyo ang tila nag-amok at nagbasag pa ng bote. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa isang tindahan sa Purok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, pasado alas 11 ng gabi nitong linggo. 6 ang nasugatan dyan. Nagsimula umano ito sa rambulan at nagresulta sa pananaksak ng magkabilang grupo. Kaning grupo, nagkalalisay ni sila. So, dito na nagsugod na nagnilabayay og bato, botilya, and then dito na nagsugod na nagbinunggabay. Actually, hubog ni sila tanan. Agad dinala sa ospital ang 6 na sugatan. 2 sa kanila ang nakalabas na,
habang nasa ospital pa ang 4 dahil patuloy na inoobserbahan ang mga tinamong sugat. Patuloy ang investigasyon ng PNP. We are identifying kinsa gyud ang mga biktima o kinsa gyud ang nagasugod og mga suspect aning panghitabua. So nag-refer pud ta sa Fiscal's office with regard to the determination ani nga mga suspect og ato ang victim anis. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga nasugatan. As to the part sa PNP, sir, we are intensifying our oplan sita, especially sa mga imnanan nga at pang-confiscate din nato ning mga butang, especially ng mga hinagiban o mga firearms if ever naa. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig City para maghanap ng ebidensyang may mga nilutong bidding para sa flood control projects. Ilang dokumento nang nakuha ayon sa source ng GMA Integrated News at nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng isang inspection order na inisyu ng Makati RTC, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Representative Zaldico sa BGC Taguig City. Pakay ng NBI na makakuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging kaugnay sa mga flood control projects. Sa kanilang pag-akyat sa penthouse floor ng condominium, sinalubong na sila ng 7 abogado ng SunWest at Zaldico. Doon, nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang maaring pumasok. 6 na ahente ng NBI, isang taga-Philippine Competition Commission at isang sheriff ng korte. Ayon sa aming source, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sa ngayon, sinelyohan na ng NBI at PCC ang mga dokumento na nakuha at nakatakda itong i-photocopy bukas. Ang limitasyon kasi ng inspection order kumpara sa search warrant, di maaring basta kunin ang makikitang dokumento, pero maaari itong eksaminin, kopyahin o kunan ng litrato. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Zaldico para sa case build-up laban sa dating mambabatas at iba pang taong makikita sa mga inabutang dokumento. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naghain ng not guilty plea sa kasong malversation of public funds ang 9 na akusado kaugnay ng maanomalya umanong proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Not guilty plea rin ang inihain ng Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa para naman sa kasong graft. Nakatutok si Maki Pulido. Sa akusasyong malversation of public funds, not guilty ang inihaing plea ng 9 na mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa sa Sandigan Bayan 6th Division. Ang alegasyon, pineke umano ng mga akusado ang mga disbursement voucher na nagkakahalaga ng higit 200 million pesos. Ito ay para makakolekta umano ang construction company na SunWest Inc. para sa isang substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Beneficial owner ng SunWest Inc. ang tawag kay dating Representative Zaldico na kapwa-akusado sa kaso. Non-bailable ang kinakaharap nilang kasong malversation dahil lagpas sa 8.8 million pesos ang umano'y nalustay na pera ng gobyerno. Pero ayon sa ilang mga abogado ng mga akusado, naghain na sila ng petition for bail dahil mahinang ebidensya laban sa kanilang mga kliyente. Tututulan naman daw ito ng prosekusyon dahil matibay ang hawak nilang ebidensya. May tatakda lang ang bail hearing sa loob ng 30 araw matapos ang pre-trial na nakaschedule sa December 11. Sa oras na may schedule na ang bail hearing, inaasahang tatapusin ito sa loob ng 1 buwan. Ayon sa korte, binibilisan nila ang proseso dahil inaasahan nilang may iba pang isasampang mga kaso kaugnay ng mga di umano'y anomalya sa flood control projects. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa court schedule depende sa magiging resolusyon sa mosyong pag-isahin sa isang korte ang lahat ng mga kaso. Sa ngayon, 3 division ng Sandigan Bayan ang humahawak sa 2 kaso ng graft at 1 malversation. Kaninang umaga, binasahan na rin ng sakdal ng Sandigan Bayan 5th Division si Juliet Calvo sa kasong graft. Naghain din siya ng not guilty plea.
Si Calvo ang dating Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Hanggang sa ngayon, tanging mga dating opisyal pa lamang ng DPWH Mimaropa ang naihaharap sa Sandigan Bayan. Hindi pa rin naaresto ang mga kapwa nila akusadong si Zaldico at mga opisyal ng SunWest Inc. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inusisa sa kauna-unahang ini-livestream na pagdinig ng ICI ang koneksyon umano ni Representative Benjamin Agaraw Jr. sa mag-asawang Diskaya. Itinanggi ng kongresista ang paghingi umano ng advance kickback sa mga Diskaya. Nakatutok si Joseph Moro. Lampas isang buwan mula nang sabihin Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-livestream sila sa gitna ng kaliwat ka ng panawagan para rito, isinapubliko na nito sa pamamagitan ng kanilang social media ang kanilang pagdinig. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw Jr. Isa si Agaraw sa mga mambabatas na binanggit na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nanghihingi umano ng komisyon o kickback. Pero hindi raw kilala ni Agaraw ang mag-asawa at itinanggi ang umano'y pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma naman ni Agaraw na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Diskaya? Why are they implicating you? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi kasi nga po, Hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. You are denying na nakatanggap kayo na 9 million sa pamilya ng Diskaya. Opo, Your Honor. Hindi kayo humingi ng pera sa kanya. Hindi po ako nahingi, Your Honor. Malaking question din sa ICI kung bakit umaabot ng bilyon ang mga flood control projects sa distrito ni Agaraw na ayon sa kongresista ay hindi niya na pinapakialaman dahil proyekto na umano ito ng DPWH. Ibinigay na halimbawa ni Reyes ang umano'y 150 million pesos na mga proyektong isinumite ni Agaraw sa DPWH pero umabot sa lampas 1 bilyon pagdating sa General Appropriations Act o GAA. Hindi na po sa congressman yun na po ay sa executive. Hindi kayo nagreklamo sa gobyerno o sa Congress na ba't tumaas yung request to 1.2 billion tapos hindi nyo alam? Your Honor, nagre-reklamo po ako pero hindi po dahil sa nadagdagan kundi kulang po. So kulang pa yung 1.2 billion sa inyo? Ay sa lalaki po ng aming distrito. Bagay na sa tingin ni Singson, ugat ng anomalya sa mga flood control project. Maraming mga ipinalusot na mga project sa distrito na yung district, sitting congressional district, halos sabihin ko nang hindi pinakialaman, tinanggap na lang, at kung ano man yung ginawa ng DPWH, whether district office yan o regional office yan, hindi na pinintindi. Sa pagharap naman ng mga taga-Land Bank of the Philippines kung saan nakalagak ang pera ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, tinanong sila ng proseso ng paglalabas ng pera para sa mga kontraktor mula sa mga district engineer. Ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr., nahihirapan raw silang humingi ng mga ebidensya tulad ng mga tseke kaya hiningi ng ICI sa Land Bank ang kopya ng mga ito. Would you also have the record who received the check? Once it's a check, Chair, we will have, because in the check po, you will see where it was deposited, where it went, the front and the back of the check po. So there's a lot of information in the check. Like maybe a politician. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Si Pasig Lone District Representative Roman Romulo na nabanggit rin ng mga Diskaya nagpasabi na sa ICI na voluntaryong tetestigo sa komisyon. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 mga proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers, dun sa 80
mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dismayado pero hindi na umano nagulat si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang mabasura ang apelan niyang pansamantalang paglaya sa ICC detention. Ayon sa kanyang abogado, may cognitive impairment si Duterte. Sa kabila niya, nakipag-usap pa ang dating Pangulo tungkol sa politika, ayon naman kay Vice President Sara Duterte na dumalaw sa kanya. Nakatutok si Salima Refran. Welcome back to the Netherlands. Tugdo kay no. Ito ang unang dalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ibasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang apela nila para sa interim release. Kamusta po si Tatay Digong after sa rejection po? Hindi niya banggit kanina, ma'am. Actually, hindi ko na tinake up kasi ayaw na ako yung tama. maganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at kung ano yung nangyayari. Sa inilabas na desisyon ng ICC Appeals Chamber nitong Biyernes, hindi nito tinanggap ang tatlong argumento o grounds na inilatag ng kampo ni Duterte. Sabi kasi ng depensa, hindi naman tiyak na magiging banta si Duterte sa mga testigo. Hindi nila isinaalang-alang ang kakayahan ng magiging host state na in-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. At hindi isinaalang-alang ang humanitarian conditions gaya ng medical condition ni Duterte. We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like, and once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him. We work with the former president on a daily basis. We know about his situation, the court doesn't. Dismayado pero hindi niya nagulat ang dating Pangulo. He's disappointed, but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous. Sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng medical evaluation ni Duterte. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis, and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang mga barko ng Philippine Navy na magbabantay sa mga dagat na may karapatan ng Pilipinas. Yan ang bagong guided missile frigate na BRP Diego Silang na kinumisyon na kanina. Nakatutok si Chino Gaston. Dumagdag na ang BRP Diego Silang sa mga barko ng Philippine Navy na magpapatrolya at magtatanggol sa soberanya ng bansa sa oras na kailangan. May habang 118 meters at bigat na 3,200 tons ang pinakabagong guided missile frigate ng Navy. Sa pagkomisyon ng frigate kanina, meron ng 4 na guided missile frigates ang bansa na armado ng ship-to-ship cruise missiles, torpedoes at surface-to-air missiles. This will project also to the world that the Philippines could stand alone, first and foremost on our own, as we secure and protect our maritime domain. At the same time, we also welcome the support of other like-minded nations when it comes to support for international law. Ang mga bagong frigate ng bansa ang madalas kasama sa mga multilateral maritime cooperative activity, katuwang ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang mga frigate din ang patuloy na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc at iba pang parte ng Philippine Archipelago. Ang mga frigate din ang tagabantay sa mga Chinese warship na pumapasok sa EEZ ng Pilipinas na sa huling monitoring ng Philippine Navy ay umabot daw sa bilang na 19 nitong Nobyembre. The AFP extended its operational reach to cover the entire EEZ, the extended continental shelf, and even beyond. It will not come cheap, it will not come easy, but this is what an armed force is designed for, to protect a country all the way up to its maritime domain. 2 pang frigates mula Korea ang nakatakdang bilhin ng Philippine Navy, habang 6 na offshore patrol vessels mula rin sa Korea ang hinihintay na ma-deliver. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras.
Good evening mga kapuso! Bittersweet para kay Sparkle Star Mako Masa ang maiksi niyang journey sa loob ng bahay ni Kuya. At masaya dahil sa puno ng aral na experience sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, pero di niya maiwasang manghinayang dahil marami pa raw siyang kayang ipakita. Makichika kay Athena Imperial. Sinorpresa ng Sparkle GMA Artist Center si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate Marco Masa. Nakalalabas lamang sa bahay ni Kuya nitong weekend. Ang masayang pagsalubong kay Marco, pinangunahan ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang Sparkle executives and talents. Thankful si Marco sa mainit na pa-welcome ng Sparkle family niya. Pero mababakas ang panghihinayang sa pagkakataon pa sanang manatili sa bahay ni Kuya. I'm really grateful that I'm back home. Thank you guys. I really appreciate everyone. I hope I made you guys proud. And yeah, there was really so much more pa. But yeah, I'm happy to be back and I'm grateful sa naging journey ko inside. Paglabas niya ng bahay ni Kuya, una raw niyang naisip ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang kuya na inspirasyon niya sa huling task na ginawa sa loob ng bahay ni Kuya. Kung kamusta sila, kung naging proud sila, and kung ano yung bond na miss ko sa kanila, it's really something na hinanap ko and nakuha ko naman right after going home. They're really happy and yeah, somehow they were expecting me to stay longer pa kasi there was really so much more. Sabi ni Marco, sa isang buwan niya sa bahay ni Kuya, he tried to bring the best out of everyone at ipinakita niya ang totoo niyang sarili. Maiksi man daw ang kanyang PBB journey, ang mahalaga, nakilala niya sa abot ng makakaya ang housemates at siksik ito ng aral. I really believed in everyone inside. I really tried my best to show them who they actually are and to show them the things na hindi nila nakikita para sa sarili nila. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.